ika'y sakahan o kaya'y pangisdaan at kailangan mo ng puhunan. Kung ika'y OFW at agribusiness ang negosyo mo, siguradong may maaasahan. Narito na ang anyo, agri-negosyo, kasangga mo ang anyo, agri-negosyo. Sa programang anyo, titibay at lalago, at tiyak na aasenso ang negosyo mo. Bukas ang pintuan sa mga magsasaka, mangingisda at kababaihan sa agrikultura, kooperatiba at negosyo sa pagsasaka. Narito na ang anyo, agri-negosyo, kasangga mo ang anyo, agri-negosyo. Sa programang anyo, tibay at lalago, at tiyak na aasenso. Narito na ang anyo, agri-negosyo, kasangga mo ang anyo, agri-negosyo. Sa programang anyo, titibay at lalago, at tiyak na aasenso ang negosyo mo. May gobyerno na kumbaga sumalo, kahit utang yun, at least kahit papaano hindi na kami nahirapan na manghiram dahil andyan na. Ako po si Wilma Alvester, nakatira sa New Tanglag, Tabuk City, 54 years old. Yung sa akin, yung sa palayan namin, 1.9 yung sinasaka ko. Ay, ang laki ang hamon ng buhay. Kasi sa amin kasi, medyo malapit sa Chico River. Kaya nung nagkasunod-sunod na bagyo na wash out, na flood yung palayan namin. Yun ang pinakamahirap, yung malapit na kaming mag-ani. Tapos na wash out. Yun ang pinakamahirap na experience namin bilang isang magsasaka. Ang agripuhunan ay nalaman namin doon sa Department of Agriculture. Na-i-open niya yung programa ng gobyerno sa agripuhunan at saka sa Pantawid program na konti lang ang interest, kumbaga 2% per annum. So, grinam namin yun. Nag-oo kami dahil yun ay bagong programa ng gobyerno. Actually, ang Pantawid program at saka yung agripuhunan is second cycle na kami. Ay, ang sarap ng buhay kasi andyan na ang abono. Kukunin mo na yung Pantawid. May gobyerno na kumbaga sumalo, kahit utang yun, at least kahit papaano hindi na kami nahirapan na manghiram dahil andyan na. Kukunin mo na lang. Pinaka nagustuhan namin sa ngayon kasi ay napakamura ng palay sa mga trader sa outside, sa private. Yung magbenta ng palay sa NFA, at least talaga yon naging namin, inspiration talaga sa amin yun, yung binibili ni NFA ang mga palay namin. Kasi gaya ng ngayon, ang presyo ng palay ngayon? 14 pesos na ang dry, 10 pesos ang sariwa.
hindi kami makakabayad kung sa private kami magbebenta. So at least may NFA na bibili, mabayaran na agad yung utang namin. Kumusta mga ka-agri? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome sa panibagong episode ng Agri Credit Talk Webinar Series. Hatid po sa inyo ng Agricultural Credit Policy Council o ACPC. Ako po si Carlo Abarquez. At syempre kasama ko ang aking co-host, Ma'am Emeline Ginto. Good morning, Ma'am. Good morning, Carlo. Good morning. Magandang umaga sa ating mga live viewers. Masaya kami nakasama kayo ngayon sa isang oras na ating palabas na naman. Sana pagkatapos ng webinar na ito, marami kayong matutunan o key takeaways. Higit sa lahat, sana mag-avail kayo ng mga programa ng ating gobyerno na siguradong makakatulong sa inyong kabuhayan. Yes, at kung na-miss nyo yung last episode ng Agri Credit Talk, last December 2025, so, sana na-miss nyo kasi na-miss namin kayo, no? Napag-usapan natin doon yung agri-negosyo or anyo. Alright? So, kung na-miss nyo po yung episode na yun, pwede nyo pong mapanood sa aming official YouTube account. And i-search nyo lang po ang DAACPCPH. At mag-subscribe na rin po kayo sa ating YouTube channel para naman po lagi kayong updated. Alright, bago po tayo magpatuloy, batiin muna natin yung mga present sa ating live stream. Ito, mag-shoutout muna tayo. Ito kay Adrian Emmanuel Gladstone. Sabi niya na imbag na agsapa kada tayo amin. Ano bang ibig sabihin nun? Parang good morning nga tayo. Magandang umaga po sa ating lahat. Watching from Lawak, Pangasinan. At bumabati rin si Rombo, good morning everyone. Ganon din si Mary Joy Cabello. Yan, eto naman. Good morning po from Quezon City. Wahoo! From Rainiel Viray. Parang sounds familiar itong pangalan na ito. Watching from Central Bicol State University of Agriculture, Joanna Marie Abad. And good morning from Barangay Cadarao, Laong, Northern Samar, Amang Kasambahay. Yan, good morning.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang aga ng ating mga viewers. So, tuloy-tuloy lang po. Paki-share, paki-like lang po para po mas marami pang maabot yung ating webinar. At alam namin, excited na kayong matuto at makinig. So, Ma'am Emeline, tungkol po ba saan ang episode natin ngayong umaga? Oo, exciting itong ating episode ngayong umaga. Unang episode for 2026. Ngayong araw, pag-uusapan natin ng Agri-Puhunan at Pantawid Program o APP. Nagsanib puwersa, nagsama-sama ang iba't ibang ahensya ng government para sa implementation ng program na ito. Ang layunin nito ay para mas mataas ang kita, mas maayos ang produksyon, and of course, mas sigurado ang kinabukasan ng ating mga rice farmers. Uy, rice farmers, kaya kung ikaw ay isang rice farmer na nangangailangan ng puhunan para sa iyong produksyon at panggastos habang naghihintay ng anihan, aba, perfect episode po ito para sa inyo. At mamaya po, pag-uusapan natin with our resource person, sino ba yung mga kwalipikado, saan ba pwedeng gamitin yung pondo, ano ba yung mga requirements, paano ba makasali dyan, may mga nagtatanong na sa ating live, at iba pang mga importanteng detalye ng APP. Pero bago yan, of course, para sa ating mga live viewers, bati lang kayo sa ating comment section at of course, pakilagay din kung taga saan kayo habang nanonood kayo para naman ma-shoutout namin kayo. Yan, sige. O mag-shoutout muna ulit tayo at may mga bumabate. Joining us this morning, si Mary Joy Cabello. Watching daw siya from Leyte. At Mark Anton Barinque, good morning. Good morning po. At si Chicks Jacinto, nag-hi siya at nanonood sa atin. Hello sa inyong lahat dyan. Eto pa, good morning po from Charmaine Magbanwa. Meron ding may tanong na agad. Paano daw makasali? Sabi ni Miss Teresita Novido Trosado. At good morning from Bani, Pangasinan, JNJM Kasaba. Yan. So, yung mga viewers natin from Visayas and Mindanao, siguro maya-maya, ay may taga Leyte na pala na nag-join sa atin. So, Saka Northern Samar. Northern Samar. Alright, sige. So, keep your likes and shares and comments coming. At para naman mas exciting, ito, inaabangan din ng ating mga live viewers to, na para mas exciting at engaging ang ating talakayan ngayong umaga, punta na tayo sa ating question of the day or QOTD. Alright, at para sa episode na ito, ang QOTD natin ay gaano kahalaga ang pagkakaroon ng siguradong kita at proteksyon sa panahong pabago-bago ang ekonomiya. Tingnan natin, gaano po kahalaga para sa inyo ang pagkakaroon ng siguradong kita at proteksyon sa panahong pabago-bago ang ekonomiya. I-post nyo lang po ang inyong mga sagot sa ating comment section. At kung ang entry mo ay isa sa tatlong mapipili, ikaw ay mananalo ng 200 pesos worth of loan. Yan. Kaya mag-join na kayo sa ating QOTD. Very, very relevant itong ating question ngayon. Lalo na ngayon meron tayong crisis, Carlo? Kung mapapansin ninyo, nakatuon ang ating palabas ngayon sa mga rice farmers. Dahil ang ating programa ngayong umaga ay talaga namang para sa ating mga magsasaka ng palay o mga rice farmers. Kaya isip-isip na ng sagot at manatiling nakatutok dahil i-announce namin ang mga winners ng ating QOTV sa bandang dulo ng ating programa. Yes. Alright, so ngayon naman, alamin na natin ang latest agri-finance news sa Agri-Credit Balita. Agri-Credit Balita. ACE Portal 2.0, mas pinasisimple at pinapabilis ang loan applications para sa magsasaka at mangingisda.
Mas pinabilis na ngayon ang pag-access ng mga magsasaka at mangingisda sa pautang sa pamamagitan ng bagong AgriCredit e-portal o ACE Portal 2.0 ng DAACPC. Inilunsad noong Nobyembre 2025 ang ACE Portal 2.0, bahagi ng patuloy na digital transformation ng ACPC upang gawing mas mabilis, mas episyente at mas accessible ang mga serbisyong pinansyal para sa sektor ng agrikultura. Sa ilalim ng ACE Portal 2.0, magkakaroon ng iisang shared workflow kung saan magkakaugnay ang mga magsasaka at mangingisda, ang partner lending conduits o PLCs at ang ACPC sa isang integrated digital platform. Dahil dito, mas nagiging organisado at mabilis ang pagproseso ng loan applications pati na ang monitoring ng credit funds at loan disbursements. Isa sa mga pinakamahalagang tampok ng ACE Portal 2.0 ay ang offline capability nito. Kahit sa mga lugar na mahina o walang internet signal, maaaring gamitin ang sistema gamit ang kiosk, laptop o tablet para sa on-site registration at loan application. Kapag nagkaroon na ng internet connection, otomatikong magsisync ang lahat ng naitalang datos sa web platform. Direkta ring nakokonekta ang sistema ng Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA at sa Interventions Monitoring Card o IMC ng DA. Dahil dito, mas mabilis na ma-verify ang pagkakakilanlan at eligibility ng mga magsasaka na nais mag-apply ng loan. Para naman sa PLCs, magkakaroon sila ng sariling portal kung saan maaari nilang i-manage ang kanilang credit fund lines, loan applications, at loan releases sa mas organisado at real-time na paraan. Sa pamamagitan ng ACE Portal 2.0, layunin ng ACPC na masiguradong mas mabilis, mas transparent at mas maaasahan ang paghahatid ng pautang sa sektor ng agrikultura upang matiyak na ang suportang pinansyal ay makakarating sa mga magsasaka at mangingisda sa tamang oras, lalo na kapag ito ay pinakakailangan. Para sa AgriCredit Balita, Dayan Basilonia. Thank you very much, Dayan. Pinatutunayan lang na ang ACE Portal 2.0, ang digital innovation, ay mahalaga para sa mas inklusibo at mas matatag na pag-unlad ng agrikultura sa ating bansa. At sa ngayon po, Mamalim, no, itong ACE Portal 2.0 ay ginagamit na natin para sa ating APP na pag-uusapan natin ngayon. Pero later on po, and sooner, gagamitin na rin po siya sa iba pang mga programa ng ACPC gaya ng ANYO at yung KAYA, yung Capital Access for Young Agripreneurs. So exciting yan. At okay, pero bago tayo magpatuloy, papunta na tayo sa exciting part, sa ating main event. May mga umahabol pa sa shoutout. So hello, Aaron Mirana, nagtatanong siya how to apply po. Ayan, malalaman po natin yan later. Please stay tuned. Si Mario Labarete, ganun din. Paano daw siya maka-avail mula sa Leyte. At si Rogelio Hernandez from Oriental Mindoro, magandang umaga po. Bumabati rin si Erwin Salgado, good morning. At si Gloria Areliaga Suway from President Quirino, Sultan Kudarat. Ayan, from Mindanao. So, eto na po, dumako na tayo sa ating pinakahihintay ngayong umaga. Paalala lang po sa ating mga viewers, pwede po kayong mag-post ng inyong mga tanong or opinion dyan po sa comment section dahil mamaya po meron tayong question and answer portion. So sisikapin po namin na mabasa ang inyong mga tanong at para po masagutan ng ating resource person. So, sino ba ang ating resource person, Ma'am Emmeline? Yan, isang karangalan na ipakilala ang ating guest ngayong umaga. Ating resource person ay namuno sa monitoring at evaluation ng mga credit programs ng ACPC, pati na rin sa pag-develop ng mga information systems na nagpapahusay sa serbisyo ng ahensya.
May mahigit na siyang 3 dekada na karanasan sa larangan ng agricultural finance at humawak na siya ng iba't ibang key position sa ECPC at sa Department of Agriculture at nagkaroon na rin siya ng experiences sa private sector agribusiness. Graduate siya ng UP School of Economics at nai-represent na rin niya ang Philippines sa iba't ibang international conferences tungkol sa agricultural finance. Sa kasalukuyan, siya ang Director for Program Monitoring, Capacity Building at Program Development Division ng ACPC. Let's all welcome ACPC Director Norman William Kraft. Good morning, Director Norman! Gandang umaga po, Sir Norman! Magandang umaga, Malin at saka Carlo, at magandang umaga sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa ating Agri-Credit Talk. Maraming salamat pala sa pag-imbita ninyo sa akin na maging resource person dito sa ating unang-unang Agri-Credit Talk for 2026. Yan, live na live si Sir Norman sa Pasig City sa opisina ng ACPC. Kumusta naman kayo, Sir? Kumusta, Sir Norman? Well, alam naman ninyo, pare-pareho tayo na very busy sa ngayon. Gawa ng, alam natin na tulad na nabanggit ni Malin kanina, we are currently in a state of national energy emergency. So, kailangan talaga tayong lahat ng nasa gobyerno ay kumikilos para mabigay ko anong man ang mga assistance na mabibigay natin at tulong do sa ating mga sektor na dapat tulungan habang nararanasan itong ongoing crisis na ito. So, kung kumusta ako, well, things could be better sana. So, we hope and pray na malagpasan natin itong crisis na ito. Tama. And isa ay yung APP, no, sa mga programa ng gobyerno. Sabi nga ni Ma'am Malin kanina, nagsanib puwersa yung mga ahensya. So, Sir Norman, we can't wait to learn and to listen. So, take it away. The Without floor is yours. further ado, Director Norman William Kraft. Take it away, Sir Norman. Thank you. Maraming salamat ulit, Malin at saka Carlo. So tulad ng nabanggit ninyo, ating tatalakayin sa umagang ito ay ang tungkol sa Agripuhunan at Pantawid Program ng Department of Agriculture. Tawagin na lang natin sigurong APP for short, kasi masyadong mahaba kung palagi nating sasabihin yung buong pangalan ng programa. So ang APP ay inilunsad ng Department of Agriculture noong 2024 para makatulong sa ating mga rice farmers tulad na nabanggit ni Carlo at ni Malin kanina, no? Sa ngayon ito ay nakatuon sa mga rice farmer, but eventually we also hope na maka-apply din ito or ma-apply din ang programang ito doon sa iba pang sektor sa agrikultura. So siguro let's start yung ating talakayan by going to yung ating tumbukin natin ano ba yung mga problema, mga suliranin ng ating mga rice farmer na gustong solusyonan ng APP. So, alam naman natin unang-una diyan yung mataas na production cost, lalo na ngayon, nagdagdag pa itong ating energy emergency situation. Alam natin magpapataas ito sa cost ng fuel, of course, So, and as we all know, pag tumaas ang cost ng fuel, everything goes up. Lalong-lalo na kasama dyan yung mga fertilizer na nabasa ko, nadinig ko doon sa mga balita na I think 20% ng global supply ng fertilizers nandun yata dumadaan din sa sa Strait of Hormuz. So apektado yung hindi lang because of transport cost but the cost of fertilizer mismo, So isa yan yung mataas na production cost, limitadong access sa pamumuhunan or credit, isa sa mga madalas din natin nadidinig na problema ng ating mga magsasaka. And kung meron mang financial assistance na available, nadidinig din natin yung reklamo na matagal yung pag-release. And then of course siguro yung last yung maybe the most important na nararanasang suliranin ng ating mga rice farmer yung kanilang limited access to markets. Kaya nadidinig natin dyan yung marami sa kanila talaga nagiging biktima ng mabababang pagbili ng mga trader, So ito yung mga challenges ng ating mga rice farmer na gustong tugunan
ng APP. Let's move to the next slide, please. Ayan, so ang APP, siyempre ang gusto niya suportahan ay yung pagpapaigting ng access sa pautang, mga inputs, at do sa merkado. Kaya by doing this, ang gusto mangyari ng APP ay mas mag-increase ang production ng ating mga farmers at nang sa gayon ay mas lumaki ang kita nila. At siyempre pagka ganyan ang karanasan ng ating mga farmer ay inaasahan natin na magkakaroon tayo ng mas magandang food security para sa ating bansa. Next slide. So paano ba patataasin ang kita ng mga magsasaka sa tulong ng APP? Yung isa dito, gusto nga natin mabawas yung production cost nila, bumaba yung production cost ng mga farmer, kaya meron tayong ino-offer na pautang, credit na mababa ang interest, at meron din tayong free insurance through PCIC, and then lower din yung cost ng inputs, ano? So with all this support, we hope na mas bababa yung production cost. Hindi lang we hope, we know that mas bababa yung production cost ng mga farmers. And then gusto din natin na through yung sistema ng APP, mamaya siguro mas ma-describe natin to, pupuntahan natin ano yung paano yung design ng programa. Magkakaroon tayo ng mas tama or mas efficient na use ng nung pondo na to, itong pautang na to, no? Kasi isa sa mga karanasan natin before, pagka meron tayong mga pautang na assistance, minsan nandun yung temptation na kung sa iba magamit yung credit, no? So under the APP design, sinusubukan natin na i-control or ma-minimize yung ganitong mga situation or karanasan, ano? And then of course, tulad na nabanggit ko kanina, by using the right inputs and making all these inputs and credit being available on time, gusto natin na mas mataas yung produksyon ng ating mga farmers. Pag mas mataas yung produksyon, of course, kakibat nun yung mas mataas ang kanilang kita. And then sinusuguro natin yung merkado through NFA para do sa mga beneficiary or yung mga magpa-participate sa programa, no? So we later on will also go into this. Meron tayong sure market para dun sa mga produce ng ating mga NFA, ating mga APP beneficiaries, to the extent of 120 bags ng kanilang production ay bibilhin ng NFA. So through these interventions ng APP, again, in-emphasize natin, inaasahan natin na mas lalago ang kita ng ating mga ina-assist na rice farmers. Next slide. So kanina nabanggit na ni Malin, nadinig ko na sinasabi niya na madami ang mga partners na nagtutulong-tulong dito sa programa. Kasi nga ito ay isang comprehensive program ng Department of Agriculture, ano? So meron tayong pautang dito, meron tayong insurance, meron din tayong sure market, at of course yung mas mababang cost na inputs, ano? So kasama dito sa mga nagtutulong-tulong dito, iba-ibang ahensya ng Department of Agriculture, at hindi lang ahensya ng Department of Agriculture. Meron ding mga iba pang mga government agencies and institutions na tumutulong din, no? So nandito sa pinapakita sa slide ngayon, yung iba sa mga agencies na tumutulong sa APP, yung ACPC, Agricultural Credit Policy Council. Ito yung gumaganap bilang program secretariat sa ngayon ng APP, ano? At siya din yung namumuno dun sa track 2 ng programa. And then andyan din of course yung mga DA regional field offices, dahil sila yung
sila yung isa sa mga nag-endorse kung sino ba yung mga rice farmers na qualified sa programa. Pero bukod doon, doon sa mga rice farmer na hindi pa nare-register sa RSBSA, sila yung nagte-take ng lead na matulungang ma-register yung mga rice farmer na yon. Kasi isa ito doon sa mga requirement ng programa. And then, andyan din yung National Irrigation Administration, tumutulong din sa pag-endorse ng mga potential na magpa-participate do sa programa sa pamamagitan ng kanilang mga ina-assist na irrigators associations. And then yung Bureau of Soils and Water Management, yung BSWM naman, meron din silang mga ina-assist na mga small water impounding associations, yung mga SWISA. So, tumutulong din sila doon sa pag-identify kung sino yung mga potential participants natin dun sa APP. Next slide. So ito pa mga other partners natin, yung Development Bank of the Philippines, dun sa pagdating sa credit sa track 1, ang DBP yung namumuno. Kung yung track 2, ang ACPC, sa track 1 naman yung DBP. At sa DBP Track 1, ang mga kanilang nagsisilbing para mga lending conduits at tumutulong para ma-distribute yung pautang sa mga rice farmer, mga cooperative. Kung sa track 1 mga cooperative, sa track 2 naman ang mga tumutulong sa pag-distribute or pag-release ng ating pautang ay ang mga partner lending conduit na bangko ng ACPC. Sila yung nag-evaluate ng mga nag-a-apply sa mga pautang dun sa APP, And nandyan din yung isa pang partner natin, yung Planters Products Incorporated, PPI. Sila naman yung nag-a-accredit na mga input merchants na pwedeng dun bumili ng mga inputs yung mga ating rice farmers under the APP. And tulad ng nabanggit ko kanina, yung PCIC, Philippine Crop Insurance Corporation naman, sila yung bahala sa free insurance para sa ating participants sa programa. And then yung NFA, sila yung ating sure market, yung binanggit ko kanina na bawat rice farmer nagpa-participate sa programa ay entitled to sell up to 120 bags of their produce na palay sa NFA. Ito lang yung mga na pinakita natin dito, but actually there are more partners tumutulong sa programa, like yung PhilMec, andyan din, ang PhilRice, katulong din natin dyan, BPI, and all the other agencies of the Department of Agriculture na meron din programa for the rice sector. Tumutulong din dito sa APP. Next slide. Ito tulad nung nabanggit ko kanina, meron tayong track 1 and track 2, doon sa track 1, DBP ang namumuno dito. At right now, ini-implement yung track 1 ng APP sa mga probinsya ng Kalinga, sa Apayao, sa Isabela, at saka sa Nueva Ecija, But it also covers there are also provinces covered na nasa regions na nandito sa slide ngayon, under track 1. So meron din diyang 4A, meron din region 5, And then sa track 2 naman, right now actually ang focus ng track 2 ay doon sa mga probinsya ng Negros Oriental at saka Agusan del Norte. Kasi nagkaroon ng instruction si Secretary Kiko Chu Laurel na i-saturate ang dalawang probinsya ito ng APP. So right now, medyo dyan kumikilos yung mga team ng ACPC at saka yung ating partner lending conduits dyan sa dalawang probinsya na yan. Pero nakapag-roll out din ang track 2 sa mga probinsya ng Misamis Oriental, Bukidnon, Davao de Oro, Davao Oriental, Davao del Sur, Davao del Norte, and Davao City. Meron tayong mga partner lending conduits do sa mga nabanggit kong probinsya na yon na pwedeng lapitan ng ating mga rice farmer na interesadong mag-participate sa APP.
Next slide. Ito pala yan. Ito yung nabanggit ko kanina, no? So, sabi ko nga kanina yung dalawang probinsyang nasa taas, yung Negros Oriental at Agusan del Norte. Andito ngayon yung focus ng mobilization ng APP Track 2. Yung partner natin dyan ay ang sa Negros, yung Negros Oriental, yung partner natin ay ang Cooperative Bank of Negros Oriental. And sa Agusan del Norte naman, ang partner natin ay ang Rural Bank of Medina Incorporated. So nandyan yung kanilang mga contact information para doon sa mga rice farmer na nandito sa mga probinsyang ito na interesadong mag-participate sa APP. And then as I mentioned also, yung mga probinsya ng Misamis Oriental, Bukidnon, doon sa Region 11, meron din tayong mga partners dyan, yung Rural Bank of Medina para sa Misamis Oriental, Rural Bank of Manolo Fortich para sa Bukidnon, at ang Rural Bank of Compostela Incorporated para do sa Region 11. Yung mga rice farmer na nandito sa mga lugar na ito ay pwede ring lumapit do sa nabanggit na ating mga partners kung interesado rin kayong mag-participate sa programa. Next slide. Ito pa pala, yung sa Region 6, yung sa Capiz, nag-roll out na rin dito yung APP, ang ating partner dito, yung Pontevedra People's Multipurpose Cooperative. So next slide. So yun po yung mga areas kung saan nandun na ang in-implement na ang APP. Ngayon, puntahan natin yung sino ba yung pwedeng makapag-participate do sa programa, no? So yung mga rehistrado sa RSBSA, yung ating registry system for basic sectors in agriculture, mga rice farmers who are already registered in the RSBSA at may sinasakang lupa na between 0.7 to 7 hectares. Importante po yung detail na yon. Kung kayo ay rice farmer registered sa RSBSA, at ang sinasaka ninyong lupa ay between 0.7, so dapat hindi liliit sa 0.7 hectares at hindi rin hihigit sa 7 hectares. So yan po ang mga eligible na makaparticipate sa Agripuhunan at Pantawid Program. Ano ang mga requirements? Dito po pinapakita natin na ang requirements ng programa ay konting-konti na lang, talagang binawasan na natin. Gusto natin kasi talaga makatulong do sa ating mga rice farmer. Kaya ang hinihingi lang na requirements ng programa ay yung intervention monitoring card. Mamaya pag-usapan natin kung ano ito. And then isang valid ID. At dapat ay wala kayong ibang outstanding loan. Meron kayong utang sa kasalukuyan na ginamit para doon sa inyong palayan. So hindi kasi pwede na meron kayong outstanding loan pa, meron pa kayong utang sa ngayon, ay uutang na ulit kayo sa APP. So ito lang pong tatlong ito ang ating requirement para makapag-participate kayo doon sa programa. Next slide. Magkano ang pwedeng mautang? Kada ektarya, pinapakita dito sa table na nasa slide, pwede kayong makautang ng up to 28,000 pesos. So that's kada ektarya. Ano ba yung breakdown ng 28,000 na ito? Merong para sa land prep, 7,000. Para sa inputs, fertilizers and pesticides, 17,500. At para sa hauling o sa tracking ng inyong produkto, merong 3,500 pesos. So ang kabuuan niyan ay 28,000. Ngayon, kung meron kayong more than 1 hectare, i-multiply ninyo itong 28,000 na ito by the number of hectares up to 7 hectares, tulad ng binanggit ko kanina, dapat hindi lalagpas sa 7 hectares yung inyong sinasaka. Tapos
bukod doon sa 28,000 per hectare, meron namang 32,000 na pwede rin kayong mautang. Ito naman po yung pantawid portion ng programa. Yung nasa itaas, yun po yung pampuhunan. Itong pong sa baba, yung pantawid. Ito po ay cash din. Ibibigay po ito ng staggered o kaya ay ang ibig sabihin ay buwanan. So for 4 months, bibigyan kayo kada buwan ng 8,000. So 8,000, 8,000, 8,000, 8,000, kabuang 32,000 sa loob ng 4 na buwan. So yung unang, kung halimbawa lang, example lang, meron kayong 1 hektarya, ang pwede ninyong mautang ay yung 28,000 na pangpuhunan plus the 32,000 na pantawid. So ang kabuuan nun ay 60,000 sa 1 hektarya. Ngayon, kung meron kayong 2 hektarya na, yung 60,000 na yon pwede nyong dagdagan nung additional 28,000 para do sa pangalawang hektarya ninyo. Yun po ganun po yung kalakaran doon sa APP, ano. Ito po ang total amount of loan na pwedeng mautang ng farmer, ng isang rice farmer under the program. Next slide. So, magandang ma-emphasize, pwedeng balikan ulit natin yung kaninang slide. Ito pong yung nasa taas, ano, na yung table diyan, yung matrix, ano. Ito po yung breakdown na ito, hindi po lahat 'yan ay hindi ibibigay in cash. Ang cash portion lang po diyan yung land prep at saka yung sa hauling and tracking. And then cash din yung 32,000 na binibigay monthly. Pero yung sa fertilizer and pesticide, ito po ay i-claim ninyo doon sa accredited merchant. So kaya dito importante po yung inyong IMC. Hindi po ibibigay yung portion para sa inputs in cash, ano. Kailangan i-claim ninyo yung inyong inputs doon sa accredited merchant using your IMC. Punta tayo sa kabilang slide. Ayan. So yung tulad na sinabi ko, may cash portion tapos may inputs. Ano yung cash? Saan nyo ba makiklaim yung cash? Saan mang ATM ang tawag dito yung kwan sa BancNet siya, no? Yung kasama sa BancNet network, ano? So halimbawa diyan, Land Bank, DBP, may mga ATM yan at saka yung dalawang bangko na yon ay kasama sa network ng BancNet, ano. O kaya pwede kayong pumunta sa isang branch ng USSC. Yung USSC po, ito po ang partner ng Department of Agriculture sa pag-issue ng IMC. So pwede po kayong they have several branches nationwide. Pwede kayong pumunta sa anumang branch ng USSC at kung kayo po ay nasa RSBSA, because alam nila kung sino yung nasa RSBSA, they can check. Pwede po kayong magpa-issue ng IMC, no? Of course, as long as you are qualified, ano. And then yung inputs naman, tulad na nabanggit ko kanina, yon sa pinakamalapit na accredited merchant. Doon niyo po makiklaim yung inyong yung fertilizer and pesticide inputs, ano. Next slide. Ano pa ba ibang features ng ating pautang under the APP? Dahil ito ay for rice, ito po ay pwedeng bayaran within 6 months, ano? So isang cropping cycle. And then of course it's worth mentioning over and over na ito po ay para lang sa rice production. And then ang interest rate natin po ay mababa. It's only 2% per annum. Ngayon, dahil per annum yun, per year, kung sa isang cycle, that's only 1% per 6 months, ano? Kaya ganun lang po kababa yung ating interest sa APP. Plus may service fee lang na one time na 1.5%, ano? That's per transaction. And then, tulad nung nabanggit ko na rin kanina, meron tayong libreng insurance care of PCIC doon sa kabuuang halaga ng inutang.
yung pong kabuuang halaga ng loan ay covered po ng insurance ng PCIC. Next slide. And then finally, perhaps the most important feature ng ating programa nga, yung pwedeng makapagbenta ang isang farmer na nag-apply or nag-participate sa APP ng kanyang produkto sa NFA hanggang 120 bags. So, kung ikaw ay nag-participate sa APP, yung iyong production hanggang 120 bags, pwede mong dalhin kay NFA para magbenta. Sa NFA po ay meron tayong priority lane. Meron na po tayong kasunduan sa NFA na basta ikaw ay nag-participate sa APP. At mababalidate naman ito. Of course, isang means is the IMC card. You will be, kayo po ay bibigyan ng privilege na makapagbenta up to 120 bags through the priority lane ng NFA for APP participants, ano. Ang presyuhan po ng NFA this is a special accommodation para sa mga APP borrowers or participants na rice farmers. Kung ano po yung prevailing na presyuhan ni NFA, ay dadagdagan po nila ng 2 pesos kada kilo para sa mga participant ng APP. So if you are in the priority lane of APP, ikaw po ay entitled to a premium pricing of plus 2 pesos per kilo doon sa inyong produkto na palay. So ito po, I think this is the last slide na meron tayo. Ayan. Ito po yung ating again yung ating Agripuhunan at Pantawid program para sa mga rice farmers na inaasahan natin ay makakatulong para nga mas maging maganda ang produksyon at ang kita ng ating mga magsasaka na nagsasaka ng from 0.7 to 7 hectares na rice farm. So, yun po, magandang umaga po ulit. Alright, thank you so much, Director Norman William Craft of ACPC. Bigyan naman natin ng virtual clap. Ang ating resource person, maraming salamat po. At bago po tayo magtungo, Sir Norman, sa ating Q&A, konting takeaway, ma'am. Daming takeaway. Siguro, key takeaways niyo, ma'am, sa ating presentation. Oo, yung pinaka-key takeaway ko dito sa presentation ni Director Norman is number 1, yung pagsasanib forsa ng different government agencies. Napakaganda nun kasi napaka-strategic nung pagtutulong-tulong ng government agencies para ma-ensure na yung ating mga rice farmers, yung ating mga palay farmers ay talagang kumita. Sabi nga ni Sir Norman, yung kanyang last slide, bibilhin ng NFA at a premium price base doon sa NFA price bulletin plus 2 pesos. Imagine, meron agad na additional na 2 pesos na bibilhin ng NFA yung produce ng ating mga palay. Plus may binanggit pa siya na meron palang priority lane ang ating mga APP borrowers. Siguro magpapakilala ka or na ikaw ay APP borrower, meron ka na agad na priority lane sa NFA. And last na ito, yung napakaganda nung IMC card. One of its kind ito, na-introduce ito sa DA. Pag meron kang IMC card, dito mo pwedeng matanggap yung iyong loan proceeds, whether yung cash, para siyang magsiserve as ATM, doon papasok yung iyong hiniram. At the same time, magagamit mo rin ito doon sa pagbili naman ng iyong mga inputs doon sa mga accredited merchants. So basically yun, yung dalawa na yun yung aking nagustuhan, yung pagsasanib forsa ng different government agencies, bibilhin ng NFA plus 2 pesos, premium price, at saka yung IMC card. Alright, ganda. Yun ang key takeaway. But again, sabi nga ni Sir Norman, kada ektarya, 28,000. So kung ilan yung ektarya mo hanggang maximum ay 7 hectares. So times, 28,000
30,000 times kung ilan yung hektarya mo plus yung tinatawag na pantawid, Pantawid, 32,000 na parang monthly ay 8,000, no? So, Yeah. yun. Sige po, Sir Norman. Carlo, tuloy na. Carlo Yes, and sir. Malin, siguro gusto ko lang idagdag doon na actually yung mga farmer na mag-a-apply ng APP loan, ano, kung magsasali sila sa APP, they don't have to borrow yung halimbawa, ayaw naman nila mag-avail ng pantawid. Pwede naman yun. Pwedeng just 28,000 lang. So it's up to the farmer kung magkano din yung kanilang i-avail na loan. But palagi nating ina-emphasize yung pagdating nun sa mga inputs, yung para sa land prep, yun po ay napaka-importanting component ng loan. Yun ang gusto natin na kung sila ay mag-a-avail ng APP loan ay as much as possible i-avail nila itong para do sa inputs. Kasi nga, ang sabi natin ay gusto natin makaranas sila nung mas mataas na kita, mas mataas na produksyon para mas mataas ang kanilang kikitain. And isang way para ma-achieve nila yon is by making use of the inputs. Ano? Alright, thank you for the clarification, Sir Norman. At ito po, kumalap kami ng mga tanong mula sa mga nag-register. And by the way, kung gusto nyo ng e-certificate, meron po kaming evaluation. Kailangan nyo lang pong sagutan. Nandyan po sa comment section, ipipin namin. So, yun, pakisagutan po para po makaklaim kayo ng e-certificate. At ito, Sir Norman, may tanong dito, Oo. Mamalin? Ilang beses itong lumabas sa FB Live. Ang tanong, Sir Norman, paano ba mag-apply sa APP? Saan dapat magsimula ang mga interesado mag-avail ng program? Okay. Salamat doon sa mga nagtanong. Itong APP, kanina pinakita natin kung saan yung mga areas na kung saan naka-mobilize ng APP. We mentioned the provinces. Maybe pwede nating i-flash ulit yung slide na yon. Sige, flash natin. Doon sa mga probinsya na yan, pwede nyo pong puntahan yung ating mga partner lending conduits dyan kasi doon po ay na-introduce na natin yung programa at ito po ay mga existing partner na natin sa programa sa ngayon. So doon sa mga rice farmer na sa mga lugar na ito at gusto ninyong mag-participate sa APP, pwede nyo pong kunin nyo po yung mga information na nandito sa slide na ito. You can maybe get a screenshot at pwede nyo pong pwede na kayong dumulog doon sa ating partner lending conduit para mag-apply doon sa programa. Gusto ko pong i-emphasize at i-highlight yung lalo na po yung nandun sa Negros Oriental at nandun po sa Agusan. Ito po ang very yung instruction ni Secretary na gusto niyang masaturate talaga ng APP itong dalawang probinsya na ito. So, special shout out do sa ating mga rice farmers na nasa Negros Oriental at saka sa Agusan del Norte. Doon naman sa track 1, yung DBP, pwede po kayong kasi meron tayong mga partner na cooperatives na doon sa doon sa mga probinsya din na nabanggit ko, yung Kalinga, Apayao, Isabela at saka Nueva Ecija, Meron na tayong mga existing partner cooperatives doon, partners ng DBP, Pero kung meron po kayong mga kooperatiba sa mga lugar na ito na hindi pa partner ng APP, ng DBP para sa APP, pwede nyo pong dumulog kayo, yung inyong kooperatiba, dumulog kayo sa DBP para sabihin nyo po na gusto po ninyong mag-participate sa programa. Ayun, sige po. And siguro po pag we will also try to post sa ating social media itong mga contact info na to pati sa ating website, once updated na. So abangan nyo lang po. Ito, next question, Sir Norman. Ito rin nagtatanong sa mga charges. Totoo po ba daw na 2% per annum lamang yung interest at bukod daw sa nabanggit nyo, meron pa po bang ibang mga fees o charges na dapat malaman ng borrower?
Yun ang isang maganda actually sa programa natin kasi talagang sinuguro natin na gusto nga natin kasi makatulong sa mga farmers tulad ng binabanggit natin kanina, and one way to do that is by lowering their production cost. And lalong-lalo na kasama doon yung sa pautang, ano. Tayo sa Agricultural Credit Policy Council, isa talaga yan doon sa ating mga mandato at mga programa natin talaga to find ways para mapababa yung cost ng pautang para sa mga farmers, ano. So yung 2%, tulad ng nabanggit ko, this is 2% per annum, but kung uutang ka lang ng sa isang cycle, then that's only 1% for a period of 6 months, ano, plus the 1.5% service fee. So kabuuan nun, that's just 4.5% or 2.5% sa isang cycle, ano. 2.5% sa isang cycle. Yun, very, very clear po, no? Mm-mm. So, 6 months siyang babayaran, 2.5% lang yung charge. 6 months lang. 6 months lang, yes. Ma- Po, let's So, continue. Next question, Sir Norman. Again, galing pa rin sa ating FB Live. May penalty po ba kung sakaling ma-delay or hindi agad makabayad ang ating borrower? Okay. Again, babalik tayo dun sa layunin ng programa. Ang layunin talaga ng programa ay kumita yung ating mga rice farmer, no? Gusto natin makarana sila ng magandang ani, at nang sa ganon ay kumita sila, mabayaran nila yung utang nila, hindi lang mabayaran ng kanilang utang, kundi kikita pa sila. Kaya yung design ng program para talagang uh, no way hindi natin yan inaasahan na hindi talaga makakabayad yung farmer, kasi it's already designed in such a way that kumbaga sigurado talaga makakabayad Kayang-kaya. ang rice farmer do sa programa. Mababang interest, tapos yung paggamit ng loan, gusto nating siguruhin na tama ang paggamit. That's why kung mapapansin natin, ano, yung mga ating mga tagapakinig at mga viewers natin, hindi ine-emphasize natin na hindi lahat ng kabuuang pautang ay pwede mong ma-draw in the form of cash, ano. Yung portion ng inputs, yung fertilizer and pesticide, makiklaim mo lang talaga yun in the form of the inputs and the fertilizer the fertilizer and the pesticide by going to the accredited merchant, ano. So yung mga ganitong design ng programa, minimize natin yung temptation na magamit yung pautang sa ibang bagay. So talagang sinisiguro natin na magagamit talaga siya para mapalago yung production ni farmer. And as I said, sa ganong pamamaraan ay masiguro natin na mababayaran talaga niya yung kanyang inutang. Plus yung pagka nagbenta siya kay NFA, yung bayad ni NFA will also go through the IMC, eh. Do sa IMC din padadaanan ni NFA yung bayad niya. Meron tayong tinatawag na cash capture. Ibig sabihin, yung pagka nabayaran na ni NFA yung kanyang binenta kay NFA, maiaawas na natin doon kung ano yung portion ng pautang. Kaya ang makukuha ni farmer would be yung neto na, yung net of yung kanyang loan. So Alright. yung ang sinasabi ko, parang no way no way na para ma-experience pa ni farmer yung no, yung hindi siya makakabayad. So pero kung naman, kung mararanasan naman niya yung let's say nakalamidad, ano, Yan. ando naman yung that's why we have the insurance cover ni PCIC para sasagutin nung insurance yung to the extent of the total amount of the loan, ano. So masisiguro rin si farmer na kung ano man yung inutang niya, kung siya ay nakalamidad, mababayaran naman niya yung kung ano man yung inutang niya by virtue of the insurance ni PCIC.
Ngayon, kung meron pa rin talagang sasadyain nga na hindi magbabayad, yan ay ayaw natin mangyari. At meron ding karampatang policy nga yung ating mga partners para sa ganun, ano? Talagang siyempre merong andun yung mga standard penalty policy ng ating mga partner banks. That will apply also. And siguro maganda rin na rin i-announce at this point na siyempre we have to advise yung ating mga farmers na ayaw natin na mangyayari yung ganon kasi moving forward ang gusto talaga ng Department of Agriculture yung kanyang mga intervention ay through the IMC, ano? And so pagka naranasan itong ganitong experience sa isang farmer, halimbawa na nag-default siya sa kanyang loan at sinasadya yung default na yon, magkakaproblema siya in availing of other assistance coming from the Department of Agriculture kasi minomonitor ng Department of Agriculture yung Yes. yung pag-avail ng ating mga farmers ng mga interventions na binibigay ng DA. Alright. So wala talagang dahilan para hindi makabayad. Oo. Ayan, tandaan natin, no, ang hindi marunong lumingon sa pinagkautangan ay hindi na makakaulit kailanman. Yan yung sinasabi ni Sir Norman, no, baka ma-blacklist tayo. Pero yun nga, pinadali na ito, wala nang dahilan para hindi mabayaran, no. So, Sir Norman, nababanggit nyo kanina yung Interventions Monitoring Card or IMC. Mm-mm. Paano po ba daw makakakuha nung IMC? At siguro very briefly, para saan po ba ito? Ano ba yung kahalagahan nitong IMC na ito? Oo. Yeah, salamat doon sa tanong na 'yon, Carlo. Yung IMC refers to the Interventions Monitoring Card, ano, na sabi ko nga kanina, moving forward, ang plano ng Department of Agriculture, gagamitin niya itong IMC. Para ito yung tatlong ano yun eh. Una, yung IMC yung ginagamit ng DA para sa validation kung ikaw talaga ay eligible for the intervention kasi para siyang ID na eh. Ang nakakaroon lang ng IMC or ang pwede lang mabigyan ng IMC yung mga nasa RSBSA. So to validate whether you are a farmer, you have to have the IMC. Pangalawa, yung pag-record kung naka-avail ka ng any kind of intervention, ano, like in the case of the APP, yung loan, ano, yung IMC rin yung magre-record noon, ano. And then ginagamit din natin ito to monitor. So yun yung importansya ng IMC. If you are a farmer at ikaw ay registered sa RSBSA at wala ka pang IMC, so we would encourage na pumunta ka sa pinakamalapit na branch ng USSC at mag-apply ka para ma-issuehan ka ng IMC. Meron ding of course proseso si USSC to validate whether you are eligible to be issued an IMC. But ang numero unong requirement doon is that you are registered sa RSBSA. Pwede ka ring pumunta kung if you need any assistance with regard to the IMC, any regional office ng Department of Agriculture, pwede nyo rin pumuntahan siguro to assist you with that yun sa inyong kagustuhan na ma-issuehan ng IMC, ano. So sa case ng APP, tulad ng nabanggit natin kanina, yung IMC is very important para maka-avail kayo ng loan kasi nabanggit ni Carlo, hindi ko pala nabanggit, ano, na yung inyong loan ay doon sa IMC da-download yan. Doon hindi nyo po makukuha immediately in the form of cash yan pagka kayo ay nag-apply at na-approve sa isang loan under the APP. Yan po ay re-release muna through the IMC. Ngayon, pwede yung cash portion ng inyong loan na naka-download do sa IMC, pwede nyo pong ma-claim. Tulad ng binanggit kanina during the presentation, pwede nyo ma-claim through mga BancNet ATM at or pwede rin do sa mga branch ng USSC. So tapos pagdating naman doon sa inputs, yung IMC din ang inyong gagamitin. You go to the accredited
merchant at si accredited merchant hahanapin po yung inyong IMC. Yung pong IMC, ano yun, para kasing ano yun, parang credit card yung itatap do sa kanilang POS machine. At yun yung inyong way of paying for the inputs. Nakiklaim ninyo do sa accredited na merchant. Alright. Yan. High-tech na. Oo. Ito naman, medyo iba-iba ang question niya, Sir Norman. Tungkol naman sa pag-avail ng loan. Pinapayagan po ba ang sabay na pag-avail ng loan ng mag-asawa? Siguro parehong farmer yung mag-asawa. O kaya naman ng magulang at anak na nasa iisang household. Okay. Hindi po by household ang pag-avail ng APP. Ito po ay by farm lot, parang gano'n, ano. Kung kayo po ay may sinasakang rice farm, doon po kayo magiging eligible na makapag-participate doon sa APP. So halimbawa, yung mag-asawa ay pareho silang RSBSA. Baka pareho rin silang na-issuehan ng IMC. Pero hindi sila, kung ang kanilang sinasakang lupa ay isa lang, hindi po sila parehong pwede maka-avail ng pautang sa APP. Isa lang po sa kanila kasi ang basehan natin ay yung farm na sinasaka. So hindi po household yung ating basihan kundi yung inyong sinasaka na rice farm po. Okay. Siguro, we are down to our last 3 questions, Mama Oo. Lynn, no? Oo. So, ito po, Sir Norman, laging natatanong dito pero magandang mapag-usapan na rin dahil requirement siya, paano daw makapagparehistro sa RSBSA? Yun, yung Ayan. Registry System for System for Basic Basic Sectors in Agriculture. Okay. Ang RSBSA po, pwede po kayong dumulog sa inyong local municipal agriculture office Wow. kung wala pa po kayo sa RSBSA. But make sure po na kailangan po farmer kayo, farmer or fisher folk. Yun po kasi ang RSBSA stands for Registry System for Basic Sectors in Agriculture. So kailangan po kayo ay farmer or fisher folk at kung kayo po ay farmer or fisher folk, ibig sabihin meron kayong kabuhayan na nasa larangan ng farming, ng agrikultura o kaya pangingisda, kayo po ay eligible para mag-register sa RSBSA. So pumunta po kayo sa inyong municipal agriculture office or city agriculture office at tutulungan po nila kayong ma-register sa RSBSA, or kung mas malapit sa inyo ang regional office ng Department of Agriculture, pwede rin po kayo sa regional office ng Department of Agriculture magpunta at meron pong opisina doon ang DA na talagang ang kanilang mandato ay matulungan kayo mag-register sa RSBSA. Yan. Okay. Ito, last 2. Last 2 questions. Oo. Speaking of requirements, may required po bang collateral o guarantor para makapag-loan? Gandang tanong. Oo. Oo, madalas loan kasi ba? tinatanong yan. Yan yung mga nagpapa-turn off sa mga yung mga collateral, maraming requirements, mataas na interest, di ba? Sa case po ng APP, wala po tayong hinihinging collateral. Wala pong mga ganun po. Kasi yung pong sapat na po yung kayo po ay insured do sa PCIC, kasi kung sakaling may mangyari man sa inyong farm, halimbawa kayo ay nasa kuna ng bagyo or whatever, yung pong coverage ng PCIC ng inyong loan ay sasagot na po para mabayaran nyo po yung inyong pagkakautang sa APP. So wala po, ang short answer, wala pong collateral na hinihingi sa APP. Okay, parang face value lang, no? Basta dapat nasa RSBSA. IMC, RSBSA, requirements, IMC. Alright. And last but not the least, ito ang usual din pong tinatanong sa ating live.
gaano po katagal ang approval at release ng loan mula sa application? Ito maganda itong katanungan na to. Kasi kanina, I think bago tayo nag-start sa presentation ng APP, yung AgriCredit Balita, pinakita doon na meron na tayo ng ACE Portal 2.0, no? Yung ACE Portal 2.0 po ay it's a tool na dinevelop po ng ACPC para makatulong po doon sa ating mga partner lending conduits para mas mapabilis po ang release na loan sa APP. Sa APP, tulad ng I think doon sa balita kanina, sa APP muna sa ngayon, but later on, gagamitin na rin ito sa iba't iba pang programa ng ACPC. So kung kayo ay uutang sa APP, kayo po ay dadaan dito sa ACE Portal 2.0. Doon kasi nakikita na kaagad, kasi nakalink ito doon sa database ng RSBSA. Makikita kaagad kung kayo ay nasa RSBSA. Tapos basically yung kailangan na pag-validate sa isang prospective borrower under the APP, makikita na doon sa ACE Portal 2.0 kung qualified kayo. So, nung inumpisahan naming i-roll out ang ACE Portal 2.0, in fact, pwede makapag-release within the day. Pwede po ma-releasean yung borrower ng loan within the day. Pero sa ngayon po, yung pong ating mga partner lending conduit, nagre-request din ng more time to do some further validation. So, with the use of the ACE Portal 2.0, parang ang pinakamatagal na po ang na-experience namin ay mga 1 linggo. So, napakabilis. It may not be 1 day, pero yung 1 linggo na marireleasean kayo ng loan on the average, ay malaking kaibahan na po kaysa doon sa nararanasan before sa ating mga programa na minsan inaabot ng more than a month bago ma-releasean ng loan yung mga farmer. Kaya nagrereklamo yung mga farmer na ang pag-release ng loan ay tapos na daw yung kanilang pagtatanim. So ngayon hindi na natin mararanasan ito under the APP dahil mabilis na po ang pag-evaluate ng loan application. Alright, I think na-cover na natin, Ma'am Malin, no? Very comprehensive. Matagal yung Q&A natin pero madaming laman. At sigurado maraming natutunan yung ating mga nanonood. Hanggang ngayon, medyo nag-OT tayo ng konti pero andyan pa rin sila, no? Na nakikinig pa rin sila. Maraming salamat sa inyo. Again, thank you, Sir Norman. And siguro hinga na lang natin ang huling mensahe ang ating resource person. Yes. Director Norman. Sige po, Sir Norman. Sige. Okay. Alam natin na nakakaranas tayo ng krisis ngayon at tulad nung naranasan din natin nung panahon ng pandemic, ay lalong importante ngayon na masiguro natin ang sapat na produksyon ng pagkain na abot kaya para sa lahat. So gusto ko lang sabihin na makakaasa kayo na nakaagapay ang mga ahensya at programa ng Department of Agriculture para alalayan ang ating mga magsasaka at mangingisda sa panahon na ito para malampasan natin ang sakuna na kasalukuyan nating nararanasan. Maraming salamat at magandang umaga sa lahat. Okay, thank you so much. Thank you very much, Director Norman Kraft. Muli, taos-pusong pasasalamat sa ating resource person, our very own ACPC Director Norman Kraft. Thank you. May mga shoutout pa nga tayo dito. Bumabati daw. Good morning, Sir Norman. Sabi ni Dema Pepito Hoyos. At ito si from Taytay Rice Production Multipurpose Cooperative. Nanonood daw siya from El Salvador City, si Chester Kent Pakulba. At bumabati ng good morning from Davao Oriental, si Rojani Panswing. Ayun, so, ayan, sige. Zambales, Mr. Tito Mayor. From Nueva Vizcaya, Crisostomo
Sonia Tolentino. And from Laguna, Region 4A, Estrella Irlanda. Yan, good morning sa lahat. And good morning at nandito pa kayo. Siguro inaantay nyo kung sino yung winner ng ating question of the day or QOTD. At tingnan natin ang mga napiling nanalo sa ating QOTD na gaano kahalaga ang pagkakaroon ng siguradong kita at proteksyon sa panahong pabago-bago ang ekonomiya. Congratulations kay Sheena Camille Docanes. Ang sagot niya, sa hindi tiyak na ekonomiya, hindi sapat ang kumita lang. Kailangan din na may sistema ka ng proteksyon. Ang kombinasyon ng steady income plus financial safety nets ang susi para mapanatiling matatag kahit may pagbabago sa paligid. Kabilang na ang seguridad sa araw-araw na pangangailangan, proteksyon laban sa biglaang pangyayari, mas mababang stress at mas malinaw pagdedesisyon at nagbibigay proteksyon para sa pamilya ng mga magsasaka. Yan, Galing ni Ma'am Sheena. Thank you so much. 200 worth of load. Ayan, ang next naman ay galing kay Vermont. Mahalaga po ang siguradong kita at proteksyon para maging matatag ang kabuhayan naming mga magsasaka at mangingisda, lalo na sa panahon ng krisis. Ito ay nagbibigay ng seguridad, lakas ng loob, at kakayahang makabangon at magpatuloy sa pag-unlad. Ang ganda ng sagot din, Mr. Vermont. Ang galing. Parang tinuruan siya ni Tito Tats Barrero na nanonood ngayong umaga. Shout out sa'yo. At congratulations din kay Romar Recalde. Sa totoo lang, napakahalaga nito kasi sa panahon ngayon na pabago-bago ang ekonomiya, malaking ginhawa ang may proteksyon, siguradong kita at proteksyon. Nakakapagbigay ito ng seguridad para sa araw-araw na pangangailangan at nakakatulong para maging handa sa mga biglaang gastusin o problema. Thank you so much at congratulations sa mga sumagot sa ating question of the day or QOTD. I-message nyo lang po kami sa aming Facebook para po makuha nyo ang inyong papremyo. Inyong prizes. Yes. At ayan bago tayo tuluyang magtapos, yung mga gusto po ng ating e-certificate, inaanyayahan po namin kayo to answer our evaluation survey, no? So ipapadala po namin sa inyong email yung inyong certificate. Alright. Oo, pakisagutan lang po again yung ating feedback survey na makikita sa comments portion ng ating FB. And also, Carlo, marami pa rin yung mga, tuloy-tuloy pa rin yung mga nagpapa-shoutout at saka yung mga naghihingi or nagtatanong tungkol dito sa ating latest episode. So rest assured na sasagutan po namin yung inyong questions. Yung pong mga questions dito sa comments section ng ating FB Live. At ngayon, nako, ang bilis ng oras. Dito na nagtatapos ang ating webinar. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa amin. And don't forget to like us on Facebook and share this episode. Thank you. Again, thank you po sa inyong pagtutok. Thank you sa ating resource person, Director Norman William Kraft. At sa ngalan po ng aming Executive Director, Ma'am Ralen Verdadero at ng aking co-host, Ma'am Emeline Ginto. Ako po si Carlo Abarquez. Ito ang AgriCredit Talk at lagi po namin pinapaalala sa inyo, lalo na ngayong matindi ang pinagdadaanan ng ating bansa na sa agrikultura may pag-asa. See you po on the next episode. God bless. Pandayin natin ang kanayunan, siguruhin natin ang kabuhayan, mga sakahan at pangisdaan, ngayon ay atin ng paunlarin. Sa tulungan ng ACPC, may ginhawang maaasahan. Sa programa ng ACPC,
kinabukasan.